Ito na ang pinaka-abnormal na zombie na nakita ko. Kaya niyang lumipad at tumakbo sa lupa. Walang imposible. Nagsimula ang kwento. Isang kakaibang epidemya ang sumiklab sa bayan. Para hindi magdulot ng takot, ginamit ng militar ang dahilan ng military exercise para ay lockdown ang buong bayan. Sa ospital ng bayan, puno ng mga pasyenteng nahawaan. Pare-pareho ang sintomas ng lahat. Dinala ni Xiaomei ang kanyang ina para magpagamot. Nalaman niya mula sa doktor na napakabilis kumalat ng virus na ito. Subukang iwasan ng direktang pakikipag-ugnayan sa mga nahawaan. Halos lahat ay nahahawa sa sugat ng pasyente. Sa isa pang kwarto sa ospital, ang kapatid ni Xiaomei na si Xiao Shuai ay kasama ng kanyang kasintahan na si Dahua. Nahawaan din ng virus ang kanyang ama. Ang ama ni Dahua ay nagsasalita pa kanina. Sa susunod na sandali ay wala na siyang reaksyon. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumangon at diretsyong sumugod sa ina ni Dahua. Agad na kinain ang kanyang ina. Mabilis na hinayla ni Xiao Shuai si Dahua palayo habang tumatakbo sila sa hallway. Nakakita sila ng isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Hindi na sila nagulat sa harap ng napakabilis na zombie. Tanging paglikha ng mga harang ang magpapabagal sa bilis ng zombie. Sa huli, ginamit nila ang mga kabinet para harangan ang likurang pinto ng ospital. Ngunit ang labas ng ospital ay nasakop na rin. Mabilis silang umakyat sa pader at tumakas patungo sa kagubatan. Sa puntong ito, ang buong ospital ay nagkakagulo na. Ang opisyal na si Lao Hei ay gumamit ng tungkod para harangan ang malaking pinto ng ospital. Si Xiaomei at ang iba ay nagsimulang umatras. Ngunit hindi niya napansin na malas si Lao Hei. Nakabunot siya ng isang blind box na may premyo. Si Lao Hei ay malakas at walang pakialam. Ngunit dumarating ang walang tigil na mga zombie. Sa kabila ng kanyang lakas, hindi niya kayang labanan ng lahat. Agad siyang kinain. Tapat na ang napanood ni na Xiaomei at dalawa pa. Sa pagitan ng kaguluhan, sila ay umatras ng may estratehiya. Sa huli, nagtago sila sa isang kwarto. Tumingin ang doktor sa labas ng bintana. Ang buong bayan ay tuluyan ng nasakop. Gusto nilang takasan ang bayan. Ngunit ang susi ng sasakyan ay nasa kamay ng namatay na si Lao Hei. Kailangan nilang bumalik para hanapin ang susi ng sasakyan. Ang doktor, dahil sa takot, ay naiwan. Pumasok sina Xiaomei at Daqiang sa ventilation duct. Hindi sila makagawa ng kahit anong ingay. Dahil sa ibaba ay nagkalat ang mga zombie. Nakita rin ni Xiaomei ang bangkay ni Lao Hei. Naiwan na lang ang kalahati ng kanyang katawan. Sa kabutihang palad, ang mga zombie sa kwartong ito ay naakit na ng iba. Bumaba si Xiaomei mula sa advertising board. Tahimik niyang isinara ang pinto ng kwarto. Sa loob ng aparador, nakakita siya ng isang nakaligtas, si Heidan. Matapos makuha ang susi, naghanda silang bumalik sa pinanggalingan. Ngunit hindi nila napansin na ang kalahating katawan ng opisyal ay naging zombie na. Hinawakan nito ang paa ni Xiaomei. Sa huli, nakuha pa nito ang kalahating katawan ng opisyal, papunta sa ventilation duct. Habang malapit na itong kumagit, sinipa ni Xiaomei ang zombie. Sinasabi ko, ang mga zombie na ito ay totoo. Nakita mo ang tubo. May isang tao na humahampas sa iyo gamit ang mop sa ibaba. Habang matagumpay na nakatakas ang ilang tao pabalik sa silid. Noong isinara ni Daqiang ang bomba, sinubsob ng hindi sinasadya ang kamay niya ni Lao Hei. Mabilis na ibinuhos ni Xiaomei ang disinfectant sa kamay niya. Sumigaw si Daqiang sa sakit, ngunit gusto siyang barilin ni Heidan. Hinaharangan siya ni Xiaomei. Sa huli, sinabi ng doktor na kayang patayin ng disinfectant ang impeksyon. Kaya binitawan na lang ni Heidan ang plano. Mabilis na tumakas ang ilang tao patungo sa sasakyan. Sa sandaling ito, habang pinagtatanggol ng ilan ang kanilang sarili laban sa mga zombie, tahimik na tumakbo ang doktor patungo sa sasakyan. Nang akmang bubuksan ang pinto, isang babaeng survivor ang humingi ng tulong sa kanya. Diretsyong itinulak ng doktor ang babae patungo sa mga zombie, at pagkatapos ay umalis na siya sakay ng sasakyan. Si Xiaomei at ang iba pa, ay nakita rin ng doktor na iniwan sila at tumakas. Hindi nila napigilan ang magsalita ng ilang masasakit na salita. Nagpapatuloy ang laban. Gumawa sila ng 2 Molotov cocktail at inihagis ito sa mga zombie. Agad na naging abo ang karamihan sa mga zombie. Nakahanap ang grupo ng isang sasakyan ng militar. Nang makapasok ang 3 sa sasakyan, napalibutan na ng maraming zombie ang buong sasakyan. Mabuti na lang at humandar ang sasakyan. Nailigan ni Xiaomei ang mga zombie gamit ang kanyang husay sa pagmamaneho. Sa kabilang banda,
Habang nakikita ang kaguluhan sa kalsada, sina Xiao Shuai at Dahua na nagtatago sa kagubatan, ay nakarinig ng tunog mula sa isang bahay. Naglakas loob silang tumakbo papunta sa ibaba, at malakas na kumatok sa pinto, dahil may isang zombie na nakakita sa kanila, at tumatakbo na papalapit sa kanila. Sa huling sandali, nabuksan ang pinto. Nang makita ng mataba na buhay pa sila, nawala ang kanyang pag-iingat. Pagkapasok sa loob, napansin ni Dahua na may mali. May mga taong umuubos sa loob. May mga basahan na may dugo sa basurahan. Agad siyang kumuha ng kutsilyo at itinutok sa kanila, dahil ang mga nahawaan. Ang unang sintomas ay pagdurugo ng ilong. May dahilan ang bawat isa para mawala ang hinala. Sa sandaling ito, napansin ni Xiao Shuai na ang mataba, na madalas hindi napapansin, ay biglang naging tulala. Pagkatapos ay nagsimulang mabulok ang kanyang balat. Sa gitna ng pagkalat ng sakit, mabilis na binaril sa ulo ni Dahua. Sa kabilang banda, sina Xiao Mei at Heidan ay nakahanap ng maraming armas sa istasyon ng pulis. Nang bumalik sila sa sasakyan, si Dakiang, na nakagat kanina, ay naging zombie na. Ngunit hindi siya nagpakita ng pagiging agresibo, lalo na nang humarap siya kay Xiao Mei. Nagpakita siya ng kakaibang lamang. Ito na siguro ang pinakamagandang lihim na pag-ibig. Nang maghahanda na silang umalis sa lugar na ito, narinig ni Xiao Mei ang radyo ng kanyang kapatid na si Xiao Shuai. Agad niyang ibinalik ang sasakyan para iligtas ang kanyang kapatid. Nakita ni Xiao Shuai ang kanyang ina sa bintana. Ang kanyang ina ay naging zombie na pala. Sa sobrang pagkabigla, nawalan na ng isip si Xiao Shuai. Mabilis ding sumunod si Dahua. Nang bumaba sila sa ibaba, ang babae sa loob ng bahay ay nagsimulang magpakita ng mga sintomas ng pagiging zombie. Ang ina ni Xiao Shuai ay naging zombie na pala, at sumugod papalapit kay Xiao Shuai. Sa sandaling ito, dumating ang jeep na minamaneho ng kanyang ate, at sinabing hindi na ito ang kanilang ina, at pinapanta si Xiao Shuai na tawagin ang mga tao sa itaas para lumikas. Nang umakyat si Dahua sa itaas, napansin niyang kakaiba ang katahimikan. Patay na ang iba pa. Ang hindi niya alam, ay may babaeng lumitaw sa likuran niya, at sumugod kay Dahua. Nakatakas si Dahua sa ilalim ng mesa. Si Xiao Shuai na sumugod ay iniligtas si Dahua, at ganito, nagsimula ang 4 na tao at isang zombie sa paghahanap ng kaligtasan. Hindi ko alam na si Dakiang ay naging zombie. Hindi lang siya agresibo, kundi kung sino man ang hindi mabuti kay Xiao Mei, siya ay magiging galit sa kanila. Dumating ang grupo sa isang base militar. Hindi nila inaasahan na ito ay bumagsak na rin. Mga sundalong naging zombie ay umatake sa kanila gamit ang baril. Mabilis na tumakas ang grupo. Kung mas mabagal pa, kahit hindi makagat, magiging butas-butas pa rin sila. Ang grupo ay nagpahinga sa isang abandonadong pabrika. Habang papalapit si Xiao Mei sa pader, biglang umungol si Dakiang. Nagsimulang pumasok ang mga zombie at hinawakan si Xiao Mei. Sa kabutihang palad, mabilis na pinutol ni Heidan ang kamay ng zombie. Nakita na napapalibutan na si Dakiang ng mga zombie. Napilitan si Xiao Mei na umatras. Ngunit natuklasan ng grupo na may iba pa dito. May nakatagong base militar pa. Hindi nila inaasahan na natagpuan nila ang doktor dito. Napilitan ng doktor na ipakita sa grupo ang pinagmulan ng virus. Ang virus na ito ay dulot din ng base na ito. Ang taong nag-record ng video ay naging zombie na rin. Nagpatuloy ang grupo. Natagpuan nila ang doktor mula sa video. Naging zombie na siya, at kakaiba ang bilis niya. Naiiwasan niya ang mga bala ng grupo, at tumakas sa ventilation duct. Habang naghahanap ng labasan, ang doktor na nasa likuran ay hinayla pataas, at ibinagsak. Naiwan lamang ang mga buto. Pumasok sina Heidan at Xiao Mei sa isang tubo. Maraming zombie ang sumugod sa kanila. Si Xiao He ay nabutas ang tiyan. Natakot si Xiao Mei at mabilis na tumakbo. Sa kabutihang palad, sinalubong siya ng kanyang kapatid, at natagpuan nila ang maraming gamot sa silid na ito. Nagkaroon sila ng plano. Lumabas si Xiao Mei sa likurang pinto. Tahimik na lumapit sa pasilyo. Sumigaw ng malakas upang akitin ang mga zombie. Ngunit hindi inaasahan na ang plano ay nabigo. Ang pinakamalakas na zombie ay lumitaw sa likuran ni Xiao Mei, at niyakap siya. Nang malapit nang mamatay si Xiao Mei, narinig ang putok ng baril. Naging zombie pala si Dakiang, at nagpapaputok sa hari ng leon. Hindi rin nagustuhan ng hari ng leon, at nagalit. Iniwan niya si Xiao Mei, at inutusan ng ibang zombie na sumugod kay Dakiang. Si Xiao Mei ay minsan niya lang tinulungan. Kahit naging zombie, gusto pa rin niyang protektahan ang babaeng ito. Inilipat ng hari ng leon ang ulo ni Dakiang. Nagpapaputok si Xiao Mei upang akitin ang mga zombie. Ang hari ng leon ay muling sumugod kay Xiao Mei. Sa kabilang banda,
Ang kapatid ay handa na rin. At ganito, ang hindi mabilang na mga zombie sa buong base ay nalipol ng apoy na ito. Nagpatuloy muli ang tatlo. Sa harap ng ganito ka-abnormal na mga zombie, maaari ba silang mabuhay?